May mga kwento na dapat hindi na ikinukwento. Mga lihim na kapag narinig mo, may kasunod. Kung mahina ang loob mo, umalis ka na ngayon. Pero kung gusto mong matakot hanggang dulo, maligayang pagdating sa bangungot. Sabi ni Lolo, wag ko daw gagamitin ang lapis. Sa magandang araw po sir, whisper itago nyo na lang po ako sa pangalang Kurt, 36 na taong gulang sa kasalukuyan. Itong kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa lapis na ibinilin sa akin ng lolo ko. Na wag ko daw gagamitin pero laking pagkakamali ko nang nagamit ko ito. Hindi ako natakot noong una kong gamitin ang lapis ni lolo. Sa totoo lang, natuwa pa ako. Pero mali pala ang akala ko. Hindi ang lapis ang pumipili ng isusulat, kundi kung sino ang magsusulat ang pinipili ng lapis. Matapos mamatay si lolo, ako na lang ang naiwan sa lumang bahay. Tahimik, masyadong tahimik, kahit ang mga kuliglig sa gabi parang natutong tumahimik kapag hawak ko ang lapis. Sinubukan kong itapon ito sa ilog. Bumalik sa apoy, hindi nasunog. Sa lupa, kinabukasan, nasa mesa ko na ulit. Hanggang isang gabi, napansin ko ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa mga nagkakatotoong sulat. May mga salitang lumilitaw sa papel kahit hindi ako nagsusulat. Mahahaba, paikot-ikot, parang sulat kamay ko. Pero alam kong hindi ako iyon. At doon ko nakita ang unang linya. Ikaw na ang susunod. Nanghina ang tuhod ko. Sinubukan kong pigilan ang kamay ko, pero kusa itong gumalaw. Parang may humihila sa mga daliri ko, malamig at mabigat. Isinulat ko ang tanong na matagal nang gumugulo sa isip ko. Ano ka? Sumagot ang lapis. Hindi sa papel, kundi sa likod ko. Narinig ko ang mahinang tawa. Isang tunog na parang pinipigilan ang hininga habang natutuwa. Nang lingunin ko, naroon ang duwende. Hindi na maliit. Mas matangkad na siya kaysa sa daduli tabasa sa dati kong imahinasyon. Baluktot ang likod, humahaba ang mga braso, at ang mga mata parang walang lalim. Hindi ako kaibigan ng lolo mo, bulong niya. Ako ang may-ari niya. Doon niya sinabi ang buong katotohanan. Hindi regalo ang lapis, kontrata iyon. Sa bawat taong gumagamit nito, unti-unting nauubos ang sarili nilang buhay. Alaala, konsensya, hanggang sa wala nang matira. At sila na mismo ang magiging tagasulat. Si Lolo, sa loob ng maraming taon, ay hindi na humihiling para sa sarili. Siya ang sumusulat para sa duwende, mga pangalan, mga trahedya, mga kamatayang aksidente, at nang humina na siya, ipinasa niya ang lapis sa akin. Tumanggi ako. Sinigawan ko ang nilalang. Isinulat ko ang isang huling bagay. Wala ka ng kapangyarihan sa akin. Biglang umitim ang papel. Tumulo ang tinta, hindi itim, kundi dugo. Tumawa ang duwende. Hindi mo kailangang sumulat ng hiling, sabi niya. Sapat na ang hawakan mo ang lapis. At doon ko napansin ang pinakamasahol na bagay. Ang mga pahina sa paligid ko, puno ng kwento. Kwento ng mga taong nakikinig ngayon. Mga pangalan, mga lugar, mga oras. Ang boses na naririnig mo, hindi ko na ito binibigkas. Ang lapis na ang nagsasalita. At ang kwentong ito ay naisulat na bago mo pa ito marinig. Kaya kung sa gabing ito, makarinig ka ng mahinang pagkaskas ng lapis kahit walang ilaw, kung maramdaman mong parang may humahawak sa kamay mo, huwag kang lilingon dahil kapag binasa mo ang susunod na linya, ikaw na ang isusulat, ang huling isusulat. Akala ko tapos na ang kwento nang marinig mo ang huling linya. Akala ko sapat na ang babala, pero kung naririnig mo pa rin ang boses ko ngayon, ibig sabihin, hindi ka tumigil. Pagkatapos kong isara ang kwento, sinubukan kong sirain ang lapis sa huling paraan. Hindi na apoy, hindi na lupa. Sarili ko na ang ginamit ko. Isinulat ko ang sarili kong pangalan. Sa sandaling iyon, bumukas ang lahat ng ilaw sa bahay. Sabay-sabay,
Parang may nagising na matagal nang natutulog. Bumigat ang hangin. Hindi na ako makahinga. At doon ko nakita ang mga dingding. Hindi sila dingding. Mga pahina sila. Puno ng sulat kamay. Iba-iba ang tinta. Iba-iba ang estilo. Pero iisa ang laman. Mga taong nakinig. Mga taong nagbasa. Mga taong umabot sa dulo. Pero hindi tumigil. Isa-isang gumalaw ang mga letra. Parang mga uod. Gumapang papunta sa gitna ng kwarto at nagsimulang magsanib. At mula sa mga salita, nabuo ang mukha ng duwende. Mas malinaw na ngayon. Mas detalyado. Kita ko ang mga ngipin niyang parang lapis din ang hugis. Matutulis at may pulang dulo. Salamat, sabi niya. Mas marami ka nang naipon kaysa sa lolo mo. Doon ko naintindihan. Hindi pala sapat ang isang manunulat. Kailangan ng tagapakinig. Bawat nakikinig, bawat natatakot, bawat hindi tumitigil. May marka na. Isinulat ko sa hangin ang huling tanong. Ano ang mangyayari sa akin? Lumapit siya. Napakalapit. Ramdam ko ang hininga niyang amoy lupa at bulok na papel. Ikaw ang magiging lapis. Biglang nanigas ang mga daliri ko. Unti-unti silang numipis, tumigas, dumilim. Ramdam kong nawawala ang mga alaala ko. Ang pangalan ko, ang mukha ng lolo ko, ang boses ko. Habang ang kwento, ikaw na ang nagdadala. Ngayon, hindi ko na hawak ang lapis. Ikaw na. Sa bawat takot na nararamdaman mo, sa bawat segundo na hindi ka pa humihinto, may isang linya nang nadadagdag. Kaya bago matapos ang part na ito, may huling babala akong iiwan kung sakaling may maisip kang isulat mamaya. Kahit biro, kahit pangalan lang, wag. Dahil minsan, hindi na lapis ang sumusulat. Ikaw na mismo ang isinusulat. At kapag nagsimula na, wag mong tapusin. Kung naririnig mo pa ang boses ko, ibig sabihin, hindi ka pa umaalis. Ayos lang yan. Ganyan din ang sinabi ng lahat. Sa puntong ito ng kwento, may napapansin ka na bang kakaiba? Hindi sa video, kundi sa sarili mo. Baka mas tahimik ang paligid, baka parang may kulang sa tunog. O baka pakiramdam mo, may hinihintay. Hindi ikaw yan. Ang lapis ang naghihintay. Hindi ko pa nasasabi sa iyo ang isang bagay na itinago ni Lolo hanggang sa huling hininga niya. Hindi lahat ng gumagamit ng lapis namamatay. May ilan na nawawala lang. Walang bangkay, walang balita, walang bakas. Ang tanging naiwan, isang pahinang may iisang linya. At sa bawat pahinang iyon, pare-pareho ang sulat kamay. Ngayon, pakinggan mo ng mabuti. Kung bigla kang nakaramdam na parang may humawak sa kamay mo, kahit wala namang tao, huwag mong titingnan. Dahil kapag tiningnan mo, makikita mo ang marka. Isang manipis na guhit sa balat. Parang guhit ng lapis. Iyan ang senyales. Hindi pa tapos ang kwento mo. Sinisimulan pa lang. At sa susunod na bahagi, ipapakita ko sa iyo kung ano ang unang isinulat gamit ang pangalan mo. Pero hindi ngayon. Dahil kung itutuloy pa natin, baka ikaw na ang mawala bago pa matapos ang kwento. Kaya isara mo muna ang video, huminga ka, at mag-isip. Babalik ka ba? O hahayaan mong isulat ang susunod na linya nang wala ka? To be continued. At kung iniisip mong tapos na ang kwento, baka ikaw na ang susunod. Kaya mag-comment o isend sa aking Gmail ang iyong kwento. Paalam.